akong computer nung panahon yun. Magbalik-aral muna tayo. Higit sa inyong lahat, akong nakakakilala kay Aloka. Napakahalaga para sa akin ang pangako natin sa isa't isa. Mitsuba! Kaga mo ko! Eto na! Mitsuba! Nangyayari yon pag natupad ang tatlo niyang kahilingan? Sa simula, hindi ko pa po yun naiintindihan. Pagkatapos to pa rin ng isang kahilingan, babalik sa dating mata niya. Kahit anong hilingin sa'yo ni Aloka, huwag mong pagbibigyan. Sige, Mitsuba! Take hands mo ako! Oh! Pero bakit? Bakit nangyari yon? Gawin mo akong isang milyonaryo. Patawarin niyo po ako. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Maaari po bang ako ang pipili ng butler niya? Akin na yung atay mo! Ang hula ko, mabibigay niya kahit anong kahilingan. Namiss ko na gusto ang amoy mo, kuya. Makakatanggap si Killua ng mga kahilingang hindi niya kayang tuparin. Kuya Killua, mamatay ka! Wala siyang kahit na anong kakayahang lumaban. Bulaga! Teka lang, ha? Ang anak kong si Killua, isang huwarang kuya sa kapatid niya. Ang ibig sabihin niya, handa na magkaloob ng kahilingan si Aloka. Hindi niya ibabaling sa iba ang mga susunod na hiling niya. Kaya kahit kailan, hindi humihiling ng kahit ano sa inyo si Aloka. Hindi na maaaring humiling kay Aloka ang parehong tao ng magkasunod na kahilingan. Pero bakit hindi pa rin humihiling si Killua? Bakit hindi muna niya iligtas ang kaibigan niya? Iba talaga ang takbo ng utak niya kumpara sa atin. Buksan niyo ang pinto. Hindi namin hahayaang makalabas kayo yung dalawa dyan. Pinangalanan kong Aloka ang itimang mata. Nanika ang tawag ko sa kanya. Pag hindi pa rin tayo nakaalis sa bundok na to, ang mama ko, tapusin mo. Okay. Pwede ba lang gumawa ng ganong kahilingan? Sina Gon at Aloka, pareho ko silang iniligtas. Hindi sapat ang kapangyarihang taglay ko. Eh si Gon po, kamusta? Masama pa rin ang lagay niya. Naipaubayan muna natin sa isang men-exorcist ang lahat. Ang totoo po, garantisado po akong gagaling dito si Gon. Malaking hamon po talaga sa akin kung paano ako makakarating dyan. Sabi niyo na garantisado mapapagaling niyo si Gon. Ganon. Binabantayan niya pala kung magbibigay ako ng clue kay Morel. Sa anong dahilan? Nag-rebelde kayo sa magulang niyo. Hindi pwede magdala ang target ng anumang communication device. Hindi niyo pwedeng hayaan na malaman ng ang tungkol sa kapangyarihan ni Master Aloka. Habang nasa biyahe tayo, kayo nang bahala sa lahat ng kakailanganin ko. Wala ka nang dapat alalahanin pa. Subo na. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako magloloko. Isang paglabag mo lang, iuwi kita agad. Hindi niyo po pwedeng ibuli ang kuya ko! Mahal mo ba ang kuya mo? Apa, Tutulungan ko siya, kahit na manganib ang trabaho ko. ang koko ng hinliliit mo, akin na lang. Hindi ngayon ang tamang oras para dito. Walang problema doon. Master Killua, pansamantala magtatago muna ako. Lagi ko pa rin kayong babantayan at hindi ako lalayo sa tabi ninyo. Hindi man ako pwedeng humiling. Pero pwede akong mag-utos. Aloka, wala kang dapat alalahanin kahit ano. Kay Master Killua nga ang tinawagan mong numero. Sige, pwede naman. Ibababa ko na to. Pwede ko na ba kayo makausap si Killua? Yung lalaking barya! Papunta na si Master Killua dyan. Tinataya ngayon ni Master Killua ang buhay niya. Kaya tumahimik at makinig ka na lang. Oh, kamusta na? Ako na ang kakausap. Ibigay mo na sa akin ang telepono mo. Hindi! Ayoko! Pagdating namin dyan,
Ang nasa loob lang ng buong ospital. Dapat si Master Gon lang at wala nang iba pa. Alam mo ba kung gaano karami ang mga tao na nasa loob ng ospital na to? Malaking ospital to. At malaki rin ang parking lot nito. Mabuti kung gano'n. May kailangan pa akong tawagan. Parang meron nga sila nakuwang nen-exorcist. Mas makabubuting wag na muna tayo makialam. Ikaw na ang bahala sa pakikipag-usap kina Killua. Mukhang malaki ang naging impact sa botohan ng video clip na to ah. Ngayon, malinaw na sa akin ang ugnayan ng pamilya namin pagdating kay Aluka. Halata sa naging desisyon niya, ang dilemang yun. Iniisip niyang baka may malaman sila na makakatulong sa pagkontrol nila kay Aluka. Sa tingin ko, ang plano ni Illumi, isa tong labanan. Ang gusto ni Illumi, ang tuluyang mawala si Aluka. Ikaw ba yan, Kill? Oo, Kapag nasa internal mission, hindi pwedeng pumatay ng miyembro ng pamilya. Huwag mo siyang ituring na bahagi ng ating pamilya. yung bang ibig sabihin ni Papa sa sinabi niya? Yung pala ang gusto mo. Sige, makikipaglaro ako sa'yo. Parang ang OA naman yata ng ginawa mong yun. Kaya mas mabuti na mailigpit ko na si Aluka bago niya magamit ang bentahin yan. Si Killua, pwede ko rin ba siyang iligpit? Ikaw ang tatapusin ko. Ang pagkahayok ni Illumi. Ang totoo, gusto ko ring mabuhay pa si Gon kung maaari sana. Huwag kang mag-alala. Nandito lang si Kuya sa tabi mo. Ang tanging misyon po namin ang maibalik kayo sa mansyon ng pamilya Zoldyck ng ligtas. Ibig sabihin, mga kaaway ko kayong lahat. Kailangan namin ng 4 na sasakyan. Ganun pa rin ang ruta namin. Kaya siguruhin nyo na alisto kayo sa lahat ng pagkakataon. Siguradong magiging napakagaling niyang assassin. Kailangan makaisip na rin ako ng paraan na matalo si Master Killua. Kuya, kung mawawala ba ako, mas magkakasundo ang lahat? Kung sakali bang ako na lang ang nag-iisang tao sa buong mundo na talagang nagmamahal sa'yo, malulungkot ka ba? Hindi mo na kailangan pangalalahanin ang lahat ng iba pa. Tara na! Aluka, makakaramdam ka uli ng konting kuryente ah. Hindi ko siya maaabutan kahit abulin ko siya. Sundan mo lang yung kalsada. Magiging mas nakakapagod to kaysa sa pagtakbo. Kaya humanda ka. Sa tingin mo, anong unang gagawin ni Master Killua kapag nailigaw niya tayo? Isipin niyo kung ano bang mahalaga sa sitwasyong ito. Ilang pagdating niyo? Kainis! Kailangan ng mga 5 o 6 na airship na papupuntahin sa iba't ibang lugar. Teka, ano palang sinasabi dyan? Eh di itanong mo dyan sa clerk, si Master Killua, nilulungan mo sila makatakas! Ano bang sinasabi mo dyan? Tingnan mo kung susundan mo sila sa ere, sobrang halata ka nun, hindi ba? Siguradong mas magugustuhan ka ni Master Killua kung ganyan ka. Goto, Hello? Si Killua to. Ano nangyari? Nag-aalala na ako ah. Si Aluka lang ang makakapagpagaling kay Gon. Nahuling na tayo. Ano masasabi mo? Bakit hindi na lang natin sila hintayin makalapit dun sa ospital? Nandun ang mga kaibigan ni Killua at tutulungan nila siya.
Magtatawag ka pa ng kakampi? Nakakapanghinayang. Pero gagamitin ko na tong karayom ko. Kapag tinuso ko ang isang tao gamit nito, susundin niya na ako hanggang sa kamatayan niya. Tumupad ng kahilingan? Pag nalaman niya ng mga segregationist, siguradong pagkakaguluhan nila siya. Kadalasan hindi umaasa ang kuya ko sa ibang tao, kaya malamang gagamit siya ng needleman. Kapag ginamitan ka nun, magiging tagasunod ka niya hanggang kamatayan. Kapag may sapat na tayong ebidensya, pwede na siyang tapusin. Kahit isa siyang pro-hunter. Killua, sigurado ka? Ipapahuli mo ang kapatid mo? Gagawin ko ang buong makakaya ko para tapusin siya. Nandyan na kami sa tabi mo. Sige, ayos yun. Hindi natin alam kung nasaan si Killua at kung saan ba sila lalapag. Ang pangunahing misyon natin, ang mahuli ang mga needlemen. Hisoka, pwede bang tapusin mo na yung mga peke? Okay. Ang alitan ng pamilyang Zoldyck dahil kay Aloka. At ngayon, ang alitan ng pamilyang Zoldyck dahil kay Aloka ay lumaki sa puntong nadamay na rin ang eleksyon ng chairman ng Hunter Association. Hello? Mukhang nandun sila sa isa sa mga natitira pang dalawang airship. Gusto mong padalhan kita ng larawan? Hindi bale na lang. May dalang mapa yung isa sa mga nandito. At alam ko na rin kung anong airship ang sinakyan ni Killua. Bilisan mo, Amane. Lilipad tayo. Opo. Tara na. Opo! Sa bagay, may oras pa naman ako bago lumapag ang kahit alin sa dalawang airship na yan. Hindi siguradong ligtas sa Point A. Dahil kaya ni Illumine kontrolin ng iba gamit ang karayom niya. Dapat bigyan natin ng papala ang mga pro-hunter na papunta sa Needlemen. Mukhang kailangan ko nang pumunta ron. Tera din! Namatay lahat ang sumusunod sa Needleman. Pati si Bushidora! Siguradong umupas si Illumine ng maraming malalakas na sundalo kaya nangyari yun. Isa lang naman ang inupahan niya. Nahawi ng mga ulap. Di bale, ayos lang ito dahil malayo naman kami sa ospital. Siguradong mahihirapan kaming ilapag itong airship. Kanari, gusto kong sabihin mo kay Hishita na magpadala siya ng mga kotse ngayon sa 3 lokasyon na napag-usapan natin. Paano? Hindi nila kami dapat nasundan. Ilumi, paano? Kahit alam niya, dapat wala siya rito. Ilang kilometro kaming nasa ibabaw ng ulap. Imposibleng nasundan niya kami. Anong gagawin ko? Gagamit ba ako ng Godspeed para alisin si Hishita sa kotse at gamitin yun? O babalik ako sa airship para makatakas? Paano mo nalamang nandito ako? Anong gagawin ko? Ako may kasalanan. Naisahan ako at hindi ko man lang naisip na nahulog ako. Nakikita kasi ng nanay mo ang lahat ng nangyayari sa paligid ko sa pamamagitan ng scope na suot ko. Saktong-sakto mga pangyayari kaya naman nakasiguro ako. Subone! Akin na lang ang kukunanggit ng daliri mo. Sige, walang problema sa akin. Para sa iyo, Master. Sige, Master Killua. Sabihin mo na kung anong kahilingan mo. Kaming dalawa na lang ni Amane ang bahala sa lahat. Hayaan mo kaming gamitin ang oportunidad na ito para makabawi sa iyo. Dahil naging hadlang kami sa misyon mo. Ayos lang sa'yo na isakripisyo ang mga taong hindi mo kilala para lang maligtas si Gon. Ano kaya mas masaya? Paslangin si Aloka para magalit ng gusto si Killua? O wag siyang paslangin para magamot niya si Gon? Labag sa batas ang pumaslang ng sarili mong pamilya. Hindi naman natin yan kapamilya. Kung mamatay ako at walang ibang madadamay, matatanggap ko yon. Mabubuhay si Killua ng miserable.
Kung ganon, papaslangin ko si Aloka para magalit si Killua. Tapos si Killua ang isusunod ko para magalit si Illumi. Nanika, ang kaliwang kamay ni Tsubone. Pagalingin mo, please. Gawin mo na. Kapag may pagagalingin siya, dapat hawak niya ang target. Tapos na. Nakakapagod ang magpagaling. Kaya nakatulog siya. Kapag itinuring mo si Nanika ng isang bagay, itatakwil na kita bilang kapatid ko. Pero kahit ganon, hindi pa rin nagbabagong katotohanan na mapanganib si Nanika. Hindi ako papayag na maging malaya si Aloka. Kapag nalaman mo ang huling rule, ang gagawin niyong lahat, lalagyan niyo na naman ng karayom ang utak ko. Sino mga nasa loob? Si Tsubone lang at si Kanari. Hindi na magtatagal. Sandali na lang. Gon! Nandito ang kaibigan ko. Kailangan niyang tulong natin. Gusto kong matulungan siyang maging masigla ulit. Tulungan mo ko. Okay, gagawin ko. Ang kapangyarihan magwasak at mag-ayos, napakalakas na kasangkapan kung kayang mapaamong may hawak nito. Pakiusap. Nanika, pagalingin mo si Gon. Sinong may gawa nito? Magaling, napakahusay. Akin lang ang kapangyarihan to. Leorio!